Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan nyo po ang inyong lingkod dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito po, putok na po ito sa social media at sa mainstream media mga tambay. Ito pong si Dancing Queen. Si Dancing Queen po mga tambay. Na-appreciate niya po at talagang na-appreciate niya po ang pera ng taxpayer mga tambay. Masayang-masaya po siya mga tambay. At kasama po siya sa biyahe mga kababayan. Trabaho pa, ito po ba yung sinasabi nga, pagka ang Vice President ang bumibiyahe, ay gastos pa mismo ng Vice President ang kanyang biyahe. Ito kaya mga tambay. Gastos din niya kaya ang biyahe niya papunta sa India. Kasama po ng Pangulong Marcos, mga kabayan. Pera niya kaya ang ginastos niya rito. Masayang-masaya po kasi Si Yusek Castro, masayang-masaya. Appreciate po niya. At talagang namnam niya ang pera ng taong bayan, mga kababayan. Pera kaya ng taong bayan? Ang kanya isinasayaw na Dancing Queen? Pakinggan po natin, panoorin mga kababayan. Panoorin natin si Claire or Auntie Claire. Si Yusek Claire, oo. Looking out for a place to go. Like music, getting in the swing. You come to look for a king. Anybody could be that guy. Not as young and the music's high. With a bit of rock music, everything's fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, Siyempre, sasabayan ni Secretary Roden! Ayun! Ay, kinat nyo naman, sasayaw pa lang Ay, patingin! Asa na yung sayaw nila? Sasayaw pa lang Lakan nyo kami, dapat dito din sa Hindi pa kami nabusog. Ay. Hinahanap ko yung part na sasayaw sila ni Anyway. Secretary Dave At Gomez. hindi pa nakainom yan, Mase. Talagang Wala pa. Ayan, yung sayaw. Oh. Oh, swing! Ay, Take note, begin. Sorry, loop lang yun. Pero sabi ko lang, hindi pumapahig si Auntie Claire na hindi siya kumakanta habang sumasayaw. Sing and dance. Sing and dance. Kaya ready for vibe. Nakakatuwa, nakikita natin yung side niya na yan. Kita nyo mga tambay, masayang-masaya po si Auntie Claire mga tambay. Ang batikos po ng batikos sa biyahe. Pag bumibiyahe po ang Vice President, binabatikos po niya. Mga tambay, wala raw pong trabaho na binibigay at kung ano-ano pong mga banat sa Vice President. Pero pagka siya po mga tambay, hindi po siya halal ng bayan. Hindi po ito halal ng bayan. Hindi po binoto ito. Ito po tinalaga lang. Tinalaga. Ang tanong po natin ngayon, sino po ang gumastos sa napakasarap na pagkanta at pagsayaw ng isang tumutuliksa sa Vice President na tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President? Naka 5-star hotel pa yan. Hindi kaya? Masarap ang kinakain yan. 5-star hotel. At nakita nyo naman ang gayak. Parang first lady pa ang gayak. Wow, bayan. Sino kaya ang gumastos sa biyahe, travel, at 5-star hotel ng tinaguriang tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out, mga kabayan? Sino po ba? Kaya nga po nakita nyo po, maligayang maligaya. Masayang masaya. Di po ba? Ang tanong, baka pati ang pamilya kasama. Gastos din kaya ng taong bayan? Pati ang kanyang pamilya umano ay baka kasama pa? Ang buong pamilya? Taxpayer ang gumagastos. Taxpayer! Pero kung banatan po't batikusin ng Vice President, sariling bulsa, pera ng Vice President ang ginagastos niya sa kanyang biyahe. Di po ba? At yung ginagawa niya po ngayon, yung ginagawa po ni Yusek, di ba? Para i-meet and greet. I-meet and greet ang mga Pilipino. Hindi po ba yun din ang ginagawa ng Vice President?
para makipagkita, ma-meet and greet ang mga Pilipino, mga OFW. Di po ba ginagawa niya rin ngayon? Pero pagka ang Vice President ang nakipag-meet and greet sa mga OFW, binabatikos! Panay daw biyahe. Pero siya ngayon, nag-i-entertain pa. Ini-entertain niya pa ang mga OFW sa India. Ang mga kapwa natin, mga kababayan natin. Hindi po ba katarantaduhan ito? Pagka siya gumagawa ng meet and greet sa mga Pilipino, kumakanta pa, sumasayaw pa, proud na proud pa kasi libre lahat. Wala namang gastos yan. Hindi po ba? Pilipino, buwis, taxpayer ang gumastos sa kanya, umano. Di po ba? Pati hotel, naka 5-star hotel yan. Napakasasarap ng pagkain niya, pati alak, umano. Ang tanong nga natin, baka buong pamilya kasama pa, libre, taxpayer. Di po ba? Nakita niyo po yung kakapal ng mukha. Kaya nga po mga kababayan, magmula po nung pumasok ang administrasyon po ng binagoong Pilipinas, pakapala na lang po ng mukha. Pakapala na lang ng mukha. Di ba? Babatuhin mo ng babatuhin ng putik ang Vice President, pero yung sila, punong-puno ng putik ang pagbumuka nila. Dahil sa kapal ng putik, kumapal na po ang mga pagbumuka nila umano. Hindi po ba? Ano naman kaya masasabi ni Yusek ngayon? Siya ngayon ang gumagawa ng meet and greet. Kasama siya nag-iipag-entertain o ini-entertain niya mga Pilipino doon sa pinuntahan ng presidente sa India. Ang tanong, magkano naman kaya ang gastos ng kasama lahat ng presidente, ang kanyang delegasyon? Gaano karami po yan? Gastos po ng taong bayan yan. May mapapala po ba tayo riyan? Yun ang tanong. Ano po ang mapapala natin dyan? Meron po ba? Gagastos po ng 100 milyon yan, umano. 100 milyon umano, gagastosin dyan. Kung hindi nakakamali ang yung lingkod. May mapapala po ba ang Pilipino riyan? Makapagpapababa po ba ng bilihin yan? Ng ating bayaring kuryente tubig? Makapagpaparami po ba ng trabaho? Sa kabila ng World Bank na mismo nagsasabi, bangkarot, bagsak ang ekonomiya natin. Walang pumapasok na malalaking investor. Makakahikayat po ba sa India yan? Papasok po ba malalaking investment galing sa India? Kung alam ng India ang nangyayari sa ating bansa, mahina ang ekonomiya, bagsak ang ekonomiya, napakataas ng kuryente, tubig, at napakalaki ng issue ng korupsyon sa ating bansa. Sige nga, papasukin po ba ng malalaking negosyante yan? Corrupt. Nakikita nila international yan, ha? Nakikita nila mga programa at proyekto ng pamahalaan puro nakukurap. Napakarami raw magnanakaw. Ayon na rin mismo yan sa Pangulo. Di po ba? Pero pagka sila po gumagastos ng pera ng bayan, okay lang. Pero ang Vice President, sariling pera niya ang ginagastos, binabanatan ng binabanatan. Di po ba? At ang Vice President, pumupunta man yan, lalong-lalo sa Netherlands, dahil nahandun ang kanyang tatay. Tatay niya yon, presidente, dating presidente, pinakidnap, tinarantado, niwalang hiya ang kanyang ama. Di po ba? Pupuntahan niya yon. Tatay niya yon, kinidnap, niwalang hiya, tinarantado. Di po ba? Tapos ngayon, ipopolitika po nila yan. Napakarami daw pong biyahe ng Vice President. Pero lahat halos ng biyahe ng Vice President ay libre. Walang gastos ng taxpayer. Personal niyang pera. Pero ito, magmula sa Pangulo, First Lady, at lahat ng kasama riyan, gastos ng taxpayer yan, mga kababayan. Gastos po natin yan, ng ating buwis.
Kaya nga po, napakasasarap ng buhay. Buhay reyna, buhay hari. Nakita nyo po yung isang Yusek na tinatawag na garbage in, garbage out. Nagiging buhay reyna na. Nakita nyo po ang kasuotan, buhay reyna. Hindi po halal ng bayan yan. Pero kung umasta, parang pera niya, ginagastos niya ron. Na-appreciate niya yung pera ng bayan. Masayang masaya, walang lumalabas sa bulsa niya. Kay sarap-sarap na kanyang kinakain doon. Pasayaw-sayaw, pakanta-kanta. Natutulog ka pa sa 5-star hotel. At baka meron pa yang bonus. Hindi kaya? Baka may pocket money pa yan. Baka binigyan pa ng pocket money yan para makapag-shopping. Shopping din doon. Hindi kaya, mga kababayan? Kaya nakakalungkot lang po, mga kababayan. Ang nangyayari sa ating bansa, mas malaki po ang ginagastos natin. Tayo po kasi gumagastos hindi naman sila. Yung buwis natin, napakalaki ng ginagastos nila. Pero, tayo po ang naghihirap. Bagsak po ang ating ekonomiya. Napakamamahal na bilihin. Pero sila, buhay hari, buhay reyna. Kahit isang Yusek lang, nagpapakabuhay reyna po. Yusek. Pag uwi po ng Pilipinas yan, babanat na naman sa Vice President yan. Yan po magiging trabaho niyan. Pagbalik sa Pilipinas, ay babanat na naman sa Vice President. Mga bayan. Pagka sila bibiyahe, okay lang. Mga bayan. Pero pagka ang Vice President na walang gastos ang Pilipino, ay kailangan batikusin. Hindi pa pwedeng ma-audit ito mga ito. Ito masarap i-audit. Di ba? Masarap pong i-audit ito. Itong gastos na ito. Taxpayer po ito. Magkano ang nagastos ng biyahe papuntang India? Kasama lahat ang mga gabinete. Halos lahat. Kasama, pati ang Yusek. Gaano kaya kalaki ang gastos ni Juan de la Cruz dyan? Mga kababayan. Ibang klase, no? Talagang sa pagpasok ng binagawang Pilipinas, talagang pagkakaalyado kanila. Bubuhos po ang napakaraming pera pala. Lahat ng pera ng Pilipinas ay bubuhos pala umano. Pagka po sila ang bibiyahe. Hindi po ba? Mga bayan? Sana gastos lahat ng India. Sana ginastos lahat ng India ang pagpunta nila riyan. Lahat walang gagastusin ang pamahalaan ni 5. Sana ganon. Di ba? Talagang napakaswerte. Nilang lahat. Pocket money na lang. Pero, pagka ang Pilipinas, ang taong bayan ang gumastos sa biyahe na yan, patay kang bata ka. Patay kang bata ka. Ubus na naman ang daan-daang milyon sa biyahe na yan umano. Pero, kung sasabihin na India, ang bansang India lahat, ang nag-cover at nag-shoulder ng gastos, kailangan po ipakita po para maniwala ang taong bayan. Hindi po ba? Pero, ang nakikita po natin ngayon ay napakasarap na panunungkulan nila. Mga kabayan, wala pong problema ang mga nanunungkulan po sa ating bansa. Wala po silang problema. Masayang-masaya po silang lahat. Kahit po ang bansa ay lugmok sa kahirapan. Bagsak na ekonomiya. Baon sa utang. Proyektong nalulusaw lang. Nagiging ghost project. At isang damukal na korupsyon. Wala po silang pakialam dyan. Basta kami, diretso lang. Diretso lang sila sa mga ginagawa nilang masasarap na panunungkulan. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan. Yan po. Nakita po natin
ang biyahe kasama ang isang Yusek na kung bumatikos sa biyahe ng Vice President, pero siya ngayon ang nakita ng mga Pilipino na nasa biyahe at gastos pa yata umano ng mga Pilipino ang kanyang biyahe. Kaya nga po napakasarap ng kanyang sayaw at ng kanyang kanta dahil lahat po'y libre. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng inyong Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga subscribers natin. Maraming salamat po mga kababayan. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po kayo. At thank you po sa mga tulong na binibigay niyo po, biyaya. Shoutout po. Thank you po Eric Hershio ng Canada. At si Kingston 123 ng Hong Kong, si Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, si Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, si Annie Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, at si Norma Garcia, at si Gay at Siena, at si Ma'am LB at si Sir Manny, si Ma'am LB at si Sir Manny ng Miami, North Miami, Florida. Shoutout po, mabuhay po kayo. Thank you po sa mga biyaya. Ingat-ingat po kayo mga kabayan, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung dasal at panalangin po, pagsama-samahin po natin para po maingatan ang pamilya Duterte, ang dating Pangulong Duterte, na sana po malagpasan po ni dating Pangulong Duterte ang nangyayari pong pahirap po na ginawa sa kanya ng administrasyon po ng Binaguang Pilipinas, na siya po ipatapon sa dahig sa ICC. Kidnapping pa ang ginawa. Sana po malagpasan ni dating Pangulong Duterte at madugtungan pa po ang kanyang buhay, kalakasan at mailayo po siya sa kapahamakan at makabalik din po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal mga kababayan. At muli po, paalam po muna mga kababayan. Ingat-ingat po tayo at magdasal din po para sa ating mga pag-iingat. At tayo po'y maingatan. Bye-bye! Ingat-ingat po.